baka mabitawan ko yung mic. Kasi walang lakas, kinakabahan ako. So, pero sabi ng iba, sanay ka na dyan. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sa Panginoon walang sanayan yan. Kasi kahit gaano ka pa katagal na humahawak ng microphone, makakaramdam at makakaramdam. Maliban na lang doon sa walang pakiramdam. So, sorry. Dala ko yung Bible pero may notes na ako. Kaya kasi lagi kong dala yan sa pulpit kahit na nakasulat ako ng notes. Actually mga kapatid, kahapon lang ako nakabuo ng mensahe. Hinatid ko sila pastor sa airport pero may dala akong papel, ballpen, at pagkapasok nila, naghanap na ako ng place doon. So, sa madaling sabi, bilis binigyan ako ni Lord ng message. Tapos, naubos yung tinta ng ballpen ko. Sabi ko, Lord, hala, 15 pages na to. So ngayon, dahil masakit na yung kamay ko, bago man yun nawala ng tinta na sumakit na yung daliri ko, tumigil na ako kasi kahit ako, hindi ko na mabasa yung sinusulat ko. So, ibig sabihin, I need to rest. Then, siyempre, nag-iisa ako, dumaan ako sa Jewel. Sabi ko, Lord, ma-selfie muna ako. Hindi ko na alam kung paano hawakan yung cellphone ko. Paano na ba, Lord, mag-selfie? Kasi yung kamay ko nga masakit. So, ayoko na ng maraming kwento. Anong oras, Ate Miles, tayo dito? Kasi ayoko pong susobra sa oras. 4 o'clock? Tagal yata yun. Baka hindi. So mga kapatid, ako humingi lagi ng confirmation sa Panginoon. Sabi ko ngayon, Lord, confirm your words. Kasi baka sa sarili ko lang yun. Baka yung sa akin lang yun. Pero kanina umiiyak ako kasi God really confirm sa pag-umpisa pa lang ng service, mga kapatid, yung words na yung sa Alpha and Omega. Andun yung mga words na natakil niya na nandito sa sa notes ko. Tapos yung sa victory, sabi ni brother na isa pala sa mabibigyan natin ng kapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng yung mga bagay na ginawa niya sa atin. And that's one of my sharing today, my personal testimony. Kasi wala man akong ibang ma-share, kundi personal testimony ko. Hindi ko pwedeng i-share yung testimony ninyo kasi testimony nyo yun eh. So hindi ko ma-deliver yun ng maayos. So tapos kanina, sabi ni Kuya Bong, let's study. Tapos ay ko, Lord, just confirm your word. Confirm your word. So sabi niya, dali-dali kong sinulat, baka makalimutan ko. Yung message ni Lord, ako'y nagagalak, kayo'y nagpapatuloy sa kabila ng kapighatian. Lord, thank you. This is the confirmation. Kaya mga kapatid, I will speak today. Naririto ako sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi dahil sa akin. Kasi wala akong magagawa kung wala ang Diyos. So alalahanin niyo, humaharap ako sa mga nakakulong. So wala akong takot na sabihin ngayon kung ano ang gustong isabi ng Panginoon. Kasi hindi nga ako natakot doon sa kriminal, sa rapist. So sa inuutos ng Diyos, lalong hindi ako matatakot, mga kapatid. So sabi nga, 15 pages ito, mga kapatid, ha? So, salamat nakabalik po ako dito. Hindi ako nakabalik dito dahil ako'y mapera. Alam nyo yan. Nakabalik ako dito dahil may pananampalataya ako sa Diyos. Lagi ko lang tinatawagan ang kapatid ko, Ben, yung brother ko po na nasa Manila, book me a ticket. Basta yung pag sinabi ko na yun sa kapatid ko, urgency na yan, na kailangan ko nang pumunta ng Singapore. Sabi ng kapatid ko, di yan nagre-reklamo. Yes sis, anong oras, kailan ang flight mo? O ganun lang yung kasimple. So, bubok niya ako ng ticket, tapos, tara, nandito na ako. Kahit wala pang bayad yung air ticket ko. Praise the Lord. Ganun lang yun, mga kapatid, kadali. Bakit ka mag-worry? Ang amo mo is napakayaman. Bakit ka mag-worry? Kung ano ang dala mo, saan ka pupunta, ang dami ko kaya ditong tirahan. Kaya salamat kila Brother Robert, andun yung mga kalat ko sa kanila. Lahat ng mga gamit ko doon. Thank you Brother Robert, Sister Hazel, at sa mga kapatiran na iba na nagpapatuloy sa akin. God bless you all po. Kasi isang malaking pasasalamat ko na may natutulugan ako. Kaya huwag kayong mag-worry kung saan kayo pupunta. Pagkalooban ng Diyos, may magpapatira sa inyo. Amen. So, salamat na kasama ko kayong muli. Hindi po
na hindi pwedeng hindi ako babalik dito. Parang nung nagwo-work ako dito, umuwi ako sa family ko dahil magbabakasyon ako. Sa akin mga kapatid, andun ako sa Pilipinas, nagwo-work ako spiritually, pero ito ang tahanan ko. Kaya pag na-miss ko na kayo, babalik ako dito. Kaya wag kayong magsawa sa akin mga kapatid. Kaya salamat sa inyong lahat. Unang-una sa Panginoon, kila Pastor Duji, Sister Nancy, at sa inyong lahat po ng mga leaders, at sa Joy Fellowship, hanggang ngayon, sabi ko nga, hindi ako sumusuko dahil sa inyo. Kasi kalakasan ko kayo. Okay? So tayo mga kapatid, bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon, pakibasa po natin sa Galatians chapter 6 verse 9. So, okay. Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. 2 Thessalonians chapter 3 verse 13, brothers and sisters, don't ever get tired of doing what is good. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, salamat sa oras na ito. Lord, naririto ako nakatayo, Panginoon, sa mga precious people mo, Panginoon, dahil ako ay inutusan mo lamang. Itago mo ako sa iyong likuran, dahil wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, speak to you, to these people, Panginoon, Lord. Gamitin mo lang ako, Lord, na instrumento, Lord, na maging daluyan ng iyong salita. Alam ko na ikaw ang Diyos na mangungusap sa bawat isa sa oras na ito. Hayaan mo na ang mga oras na ito ay mabigyan ko ng kapurihan, ang pangalan mo, Ama, at ikaw lamang ang aking itataas, Panginoon. Lord, hawakan mo ang bawat isang naririto, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan, ng kanilang mga suliranin sa buhay. But I believe, Lord, that you will help them, at sa pamamagitan ng iyong salita sa araw na ito, Lord, your name will be glorified once again. I thank you and I commit this day unto your hands. In Jesus' name, amen. Pwede na po kayong maupo at palakpakan natin ang Panginoon. Kinakabahan ako. Sino ba dito ang hindi nakakakabang mukha at doon ako haharap? Pero lahat tingin ko sa inyo, grabe, superior eh. So, ang title po natin ngayon is, Giving Up is Not an Option. Giving up is not an option, mga kapatid. Okay, nandyan. Giving up is not an option. Kasi sabi kanina ng Panginoon, ako'y nagagalak, kayo'y nagpapatuloy sa kabila ng kapighatian. So, giving up, mga kapatid, is not an option. Sabi nga ni Benz Lombardi, ako mga kapatid, kahit personal testimony ko, kumuha pa rin ako doon sa may cellphone ako, nag-search ako, kasi baka mali yung grammar ko pag hindi ako nagkopya doon sa pero gagamitin ko Tagalog, English kaya sorry doon sa mga English speaking, hindi po ako puti, kaya I will speak Tagalog, okay? So Vince Lombardi said, winners never quit and quitters never win. So if you want to win, never give up, no matter how hard the situation is. Sabi nga ni Margaret Thatcher said, you may have to fight a battle more than once to win it. Hindi pala natin mapapanalunan yung battle sa isang beses lang na paglaban, mga kapatid. So if heaven, ako mga kapatid, ang goal ko heaven. Hindi yung mga nakakulong, hindi yung mga ang goal ko mga kapatid, heaven. Kahit anong bigat, kahit na anong hirap, sabi ko, Lord, help me. So if heaven is our goal, nakikipaglaban tayo kahit ilang beses tayong madapa. Mga kapatid, sorry may notes talaga ako. Dahil sabi sa Proverbs 24:16, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Kaya mga kapatid, yung mga righteous na anak ng Diyos, kahit ilang beses tayong madapa, babangon at babangon tayo, mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 13, datapwat ang magtiis. Tandaan nyo ito, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya kung ngayon pa lang susuko na tayo, lugi tayo. Kaya giving up is not an option. Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya mga kapatid, huwag kayong magpaapekto sa iba.
Ano mang sinasabi nila, you had to work out your own salvation, mga kapatid. Hindi nakasalalay ang kaligtasan mo sa katabi mo, sa mama mo, sa papa mo. Work out your own salvation. So mga kapatid, giving up is not an option, signifies a firm commitment to persevere in not abandon efforts, goals, or dreams. Even in the face of challenges or setbacks, it emphasizes resilience and the belief in one's ability to overcome obstacle. Ito po yung pinaka-detailed explanation habang nagsisearch ako. Perseverance and resilience. The phrase highlights the importance of not giving up even when things get tough. It encourages individuals to keep striving towards their goals, regardless of the difficulties they encounter. Number 2, commitment and determination. Giving up is not an option, implies a strong commitment to a particular path or goal. It suggests that the individual is determined to see things through no matter the cost. Sino po sa inyo ang nakakaranas o nakakaramdam na gusto nyo nang sumuko? Hindi sa buhay, ha? Kasi mahirap yung pag sinukuan nyo yung buhay nyo. So, yung sumuko sa mga hinaharap nyo, sa mga amo nyo, anumang bagay na gusto nyo nang sukuan, this is the words of the hour today. Sabi nga, mapagod na tayo sa kakukuskus. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, Lord, kung allow lang akong tulungan ko yung mga kapatiran na para man lang sa oras na nandito ako, mabigyan ko man lang sila ng kapahingahan. Ako na yung magkukuskus ng kubeta nila. Kasi actually mga kapatid, galing ako dito kaya alam ko yung pagod ninyo. Kaya saludo po ako sa inyo mga kapatid. Sabi nga, pero mga kapatid bilang minister, o sabi nga, bilang God's servant, naranasan ko po ito. Dumaan po ako sa ganitong sitwasyon na talagang tumigil ako. Pero hindi po sa paglilingkod sa Panginoon, kundi yung mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoon sa akin. Talagang tumigil ako mga kapatid. So sabi nga, gusto ko nang i-give up lahat. Pero talagang nangyari na i-give up ko kahit yung sa kulungan, kahit yung give up ko po yun mga kapatid, ilang buwan lang naman. Pero kinausap ako uli ng Panginoon. So, itong word na ito mga kapatid, giving up is not an option, ay hindi po ito naaalis sa aking puso't isipan. God keep reminding me, kahit na bumalik ako sa mga sinukuan ko na dati, bumalik na ako alam kong hindi tama yung umalis ako, binalikan ko na, yung pa rin yung laging nakasiksik dito sa isip ko. So sabi ko nga, saan man ako pumunta, this word is always in my mind and in my heart. Sabi ko nga, talagang ayaw lang ako ni Lord give up. Hanggang sa pagpunta ko dito mga kapatid, sa airport, ganun pa rin. Giving up is not an option. Kahit saan, and I don't know why. Pero last Sunday mga kapatid, kinausap po ako ni Pastor Doji kung pwedeng ako ang mag-preach ngayong Sunday. So sabi ko Pastor, ako talaga. Pero alam nyo mga kapatid, nag-say yes ako kay Pastor kasi yung words na sinabi ni Pastor, tinamaan ako Sabi niya, Sister Libay, nakatanggap ka na, magbigay ka naman. So yun, sabi ko, aray ko, sakit yun na. So sabi ko, totoo mga kapatid, God knows na tinamaan po ako doon. So I say yes kay Pastor kasi ayaw ko naman pong maging greedy ako. Yung kain lang ako ng kain, tapos yung wala man nga akong binabayad sa kinakain ko. So kahit nga sa mga meal dyan sa restaurant, sa labas, sa hawker, wala din akong binabayad. So yung words na yun ni Pastor made me say yes. So sabi nga, pero mga kapatid, sa pagkain ngayon na ihahain ko sa inyo, hindi ako ang nag-prefer nito. Ang Panginoon ang nag-prefer, ihahain ko lang po bawat isa sa inyo. Kasi yung words ni Pastor, nakatanggap ka na, magbigay ka naman. So yung ibibigay ko pong ito sa inyo, galing sa Panginoon, hindi ito galing sa akin mga kapatid. I'm just His servant na mag-deliver ng kanyang salita sa inyo. So mga kapatid, when I told God na, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Bigyan mo po ako ng mensahe, kahit simple, basta kailangan ng panahong ito. So, God again remind me of this word, giving up is not an option. So, siguro kaya hindi naalis sa isip ko kasi ito yung gustong sabihin ng Diyos sa inyo.
pati na sa akin. Kasi mga kapatid, sa pangangaral, kami ang unang napagsasabihan, hindi po kayo. Kasi bago pa namin ma-deliver, nangungusap na ang Diyos sa amin. Kahit may mali sa amin, kailangang i-deliver namin ito. Kasi ito yung utos ng Panginoon. Di baling magalit sa akin ang lahat, wag lang ang Diyos na nagpro-provide na makapunta ako sa Singapore. Amen. Kasi pag nagalit siya sa akin, baka hindi na ako makapunta dito, mga kapatid. Okay? So mga kapatid, sabi nga, now I know why God never take away this word in my mind and in my heart, because He want me to share it today. So mga kapatid, naririto po ako sa inyong harapan ngayon with confidence, kahit na nininervyos, walang lakas ang kamay. God put in my heart to share my personal testimonies. Totoong nangyari, mga kapatid. Hindi katang-isip, hindi ginaya ko lang sa iba. Mga kapatid, tandaan natin, bawat isa sa atin ay may kanya-kanya po tayong patotoo. At sa Panginoon po, ang bawat testimony natin ay unique at mahalaga sa Kanya na pwede nating gamitin o i-share for the glory of His name alone. Kailangan po ang Panginoon lang ang maitaas at mabigyan ng kapurihan sa bawat patutuon natin. Kaya sa oras pong ito, I'm standing here in front of you because of God's grace and His favor in my life. Hindi po sa kagustuhan ko ito, mga kapatid. Pabor ito ng Diyos. Sabi nga, grasya ito ng Diyos, mga kapatid. I will speak boldly in giving glory to my Master, my Lord, and my Savior. In Jesus' name. Amen. So, sabi nga, di ba sa aeroplano, pag sumasakay ka, ipapasan yung seatbelt, no? So, sasabihin ko rin ngayon na kahit wala tayo sa Philippine Airlines, Singapore Airlines, sasabihin ko, fasten your seatbelt at huwag nyong tanggalin ang inyong mga seatbelt kung sakaling may hindi kayo magustuhan. Nakasulat talaga mga kapatid dito. At masaktan kayo, hindi ko po ito intention. I will just let God use me or use my mouth freely, mga kapatid. Again, hindi ako takot sa kriminal, kaya hindi rin ako takot magsalita ng ganito. May mga bagay po tayong hindi dapat i-give up or sukuan, like prayer, winning souls, holiness, yung pagpunta natin sa church. Maraming bagay, mga kapatid. But I will say kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon ngayon. Ang ilan po dito ay napakahalaga sa kapanahunan ngayon. Kahit po sa Pilipinas, nararanasan namin ito. Hindi lang po dito. So, sabi nga, but I will say kung anong gustong sabihin ng Panginoon ngayon. So, expect great things from God today because He's ready to bless you, mga kapatid. Today and forever, especially if you are willing to receive and obey His word today. Blessing ay aapo sa inyo, mga kapatid, kung tatanggapin nyo ang salita ng Diyos ngayon. So, mga kapatid, don't give up on doing good. Sabi nga kanina sa scripture natin. Remember, mga kapatid, giving up on doing good is not an option yan. So what is the option then, mga kapatid? Continue to do good, di ba? Pag hindi option yung mag-give up ka, then continue to do good. 2 Chronicles chapter 15 verse 7, but you take courage, do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. This Bible verse is a great reminder that our efforts will not go unnoticed by the Lord. As long as we are faithful, the Lord will bless us abundantly. Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before people so they can see the good things you do and praise your Father who is in heaven. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Hebrews 13 verse 16, don't forget to do good and to share what you have because God is pleased with this kind of sacrifice. So mga kapatid, ng time na nagkaroon po ako ng problema sa ulo ko, alam ko hindi lingid sa'yo, 2 times akong na-CT scan. Both result are the same. May damage ang aking ugat, at according to the doctor or neuro, the damage ay nandun na, forever na nandun sa ulo ko. So sabi nga, besides sa damage, mayroon pang mga bara.
So, dalawang doktor po nagsabi sa akin na yun na yun. Minsan sabi ko, Dok, napakanega nyo naman. So, sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi kayo ang may final say sa akin, kundi ang Panginoon. Sinabi ko po ito sa doktor, napakanega nyo naman. Kasi, negative na ba sila? Forever na nandito na daw yung damage sa akin. Pero mga kapatid, binigyan nila ako ng gamot, 4 na klase. Yung isa para daw sa damage, para hindi na siya lumala ang damage. Yung isa para doon sa mga bara, para matunaw. Yung dalawa sa painkiller. So mga kapatid, never continue yung gamot sa sakit. Kasi kaya makita nyo minsan may guhit ako diyan. Kasi yung sakit, pag sumakit yung ulo ko, talagang hinihiga ko lang yan mga kapatid. Hindi po ako nagtitake ng painkiller. Kasi sabi nga, ang sabi ng doktor, bawal mabilad sa araw. Paano naman yun? Di naman tayo yamanin, di ba? Na nandun lang nakakulong sa kwarto na uutusan lang natin yung katulong. Ay, may init sa araw. Wala naman akong pera pang kuha ng katulong. So, hindi tayo yamanin mga kapatid. Bakit yun? Bawal mapuyat. Hindi naman pwedeng hindi mapuyat sometimes. At bawal daw ma-stress. Sabi ko, grabe man ang mga bawal na yan. Parang mali man yun. Kasi hindi ko po maiwasan yung hindi ma-stress. Kasi mga kapatid, ang ministry na ibinigay ng Diyos sa akin, kung bakit ako parang noong time na sinukuan ko mga kapatid. Kasi tingnan nyo naman, prison ministry. May radio ministry mga kapatid. Yung mga batang pasaway, mga broken family, mga walang asawa, mga widows, mga kapatid, yung mga may sakit, may nga nasa ospital. Kaya pag andun kayo mga kapatid sa amin, yung tulad sa amin, akala nila nagtratrabaho ako sa ospital. Kasi nakikita nila ako lagi doon. Totoo yun mga kapatid, sa Kapitolyo, kilala na lang ako doon kasi lagi na lang ako humihingi ng doon, pero hindi po para sa akin. Kaya nung ako humingi ng tulong para sa akin, dito sa CT scan ko, sabi ko, akin na talaga ito, hindi na sa iba. So kasi, kanino na naman yan, Pastora? Akin na po ito, hindi na ito sa iba. So, totoo ito mga kapatid. So, doon sa mga pinapagawa sa akin ng Diyos, hindi madali. Kasi kailangan mo ng pera. Kailangan yun. It takes great courage and faith mga kapatid na gawin mo yun. So, may mga ginagamit ang Panginoon minsan. Pagkuha ko pa lang ng pera, wala talaga yan. Hindi, wala po yan matira kahit sa sarili ko. Kaya kung may nagtutulong po sa akin, mga kapatid, alam ng Panginoon na hindi ako bumibili ng bagong damit, bagong sapatos. Hindi po mga kapatid. Pero yun talaga sa ministry na binigay ng Panginoon. At sa ganitong gawain, kaakibat na po ang salitang stress. Kasi sabi ng doktor, huwag daw akong ma-stress. So, hindi po pwede yun. Pero I try my best na wag akong ma-stress. To make the story short, tinigilan ko po ang lahat ng ito ng ilang buwan. Lalo po ang jail ministry. Kasi inilipat na po yung jail sa lugar na kung saan 3 sakay na. At napakalayo. So sabi ko, Lord, dito pa nga lang sa malapit, yung pamasahe, kumbaga hindi na madali. Tapos, grabe ang pangangailangan financially, physically. Mga kapatid, yung mga walang asawa, mga widow, may mga sakit, alangan man humingi ka sa kanila, di ba? So, kailangan talaga maging sensitive ka sa needs nila. So, but I keep entrusting the Lord sa kabila ng lahat. But I realize it's not right. So, binalikan ko ang lahat, trusting the Lord more. May mga pangangailangan, malaki man ito, maliit. God always provide. Hindi po siya nagsawa na isurprise. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos hindi po talaga siya nagsasawang isurprise sa ako. Totoo lang mga kapatid. Alam ito ng ilang mga kabataan, sabi ko, grabe talaga ang Diyos. Grabe, mayroon siya laging sorpresa sa akin. Hindi po siya nagsawa na pagpalain ako, pati ang aking asawa, at hindi rin po ito lingid sa ibang mga kapatiran. So ano po ba ang mga bagay na mabuti na kailangan nating gawin at hindi dapat kailanman na ating sukuan? Related po ito sa pinagkatiwala sa akin ng ministry ng Diyos. Number 1, don't give up on giving. In being a compassionate people. Yung compassionate people na ano po natin ito ng Sunday sa lesson 7. Yung 7 yung passionate charts. So kinuha ko na po yung words doon kasi yun yung naalala ko po mga kapatid eh. So
If giving up these two is not an option, what is the option? Siyempre, gawin mo yung mapagbigay ka lalo, gawin mo yung maging maawain ka lalo sa kapwa mo. So be willing to give more and serve. Andun ito sa notes ni Pastor. Be sensitive to needs, reaching and touching lives, nurturing and ministering. Give. Ito po yung mahalaga. Give a genuine love o genuine love and care. Kasi hindi man po natin mapapakita kung wala talaga tayong totoong nararamdaman. Tulad ng mga kapatid, magtsatsaga ba ako sa ganitong ministry kung wala akong nararamdamang awa sa kanila, mga kapatid. Kaya sabi ko, pag ako may trials, lagi kong sinasabi, Lord, give me more love. Ayoko na yung, natandaan ko yun na, wag tayong humingi ng, Lord, give me patience. Kasi more trials ibibigay. Kaya ang ginagawa, totoo yun mga kapatid. Natandaan ko yun dito na hingi tayo ng patience sa Panginoon. Dumadami naman yung trials natin. Kasi pasensya yung hiningi natin sa Diyos eh. So, bibigyan tayo ng Diyos according sa hinihingi natin. Kaya ngayon, lagi kong sinasabi, Lord, give me more love. Love na lang mga kapatid kasi yung mga trials na yan, kaakibat na natin yan. Hindi yan mawawala sa atin. Makukuha natin yung walang stress na katabi, walang matigas na ulo na katabi, sabi nga walang problemang katabi pag ando na tayo. Kaya nga, giving up is not an option para maranasan man natin yung walang mga problemang kaakibat mga kapatid. So, we can read this sa lesson 7 mga kapatid, last Sunday. Sabi sa Proverbs 19 verse 17, sabi nga doon sa lesson, di ba? The heartbeat of the church is love. O hindi yung soul pala ha. The heartbeat of the church is love. Kaya hingin natin na magkaroon tayo ng more love sa Diyos. Proverbs chapter 19 verse 17, those who are gracious to the poor, lend to the Lord. Ang ganda nito mga kapatid. Isa ito sa paborito ko. And the Lord will fully repay them. Kaya kung gusto pala nating ipuli tayo ng bayad ng Panginoon sa ginagawa natin, be gracious to the poor. Hindi doon sa mayayaman. Kasi yung poor, hindi na tayo niyan mababalikan. O binigyan mo sila ng 10, bibigyan ka ng 20. Hindi mga kapatid. Kaya itong verse na ito mga kapatid, na-apply ko po ito dito sa ministry na binigay ni Diyos, ni Lord. Philippians chapter 2 verse 4. Instead of each person watching out for their own good, watch out for what is better for others. So, 2 Chronicles chapter 15 verse 7, na-mention ko ito kanina, be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Kaya kung gusto niyo mga kapatid, ma-reward kayo ng Panginoon, sabi nga, huwag niyong hayaan na yung kamay niyo nakatikom. Okay? So, hindi ko sinasabi ito mga kapatid para maging bukas yung palad nyo kahit kanino. Maging sensitive din tayo. Kaya sabi nga dito, be sensitive to the needs. Hindi lahat ng pagbibigay natin may kaakibat yun na blessing. Kaya nga, be sensitive to the needs. Mark chapter 19, Mark 12:29 to 31, it sums up everything. Na-mention din ito kanina. We need to persevere through tough times. We need to love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength. And also, love our neighbor as ourselves. When we keep these two, mga kapatid, these two commandments, we can overcome anything that comes our way. Tinitingnan ko yung oras. Wala pa yung testimony ko, magtatapos na. Don't give up. Mamaya na yung patuto ko para maano ko ito mga kapatid. Pangalawa, don't give up on giving and being a compassionate people. Pangalawa, don't give up on forgiving. Mga kapatid, sa panahon ngayon, kahit mga Kristiyano tayo, kahit sa amin mga kapatid, nakita ko ito ng ilang beses mga kapatid. Lumalabas yung mga natural na ugali natin. Pag may kagalit tayo, totoo ito mga kapatid, wala pong halong biro. Minsan ginagamit pa yung mga social media para i-post yung mga sama ng loob natin. Huwag po tayong gagamit ng social media pag ganun ang ipopost natin mga kapatid. Hindi maganda. So Matthew chapter 18 verse 21 to 22, then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him?
until 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7, I say not unto thee, but until 70 times 7. So mga kapatid, pinag-type ko talaga yun. 70 times 7 equals 490 times. Grabe, no? Magkasala ba yung kapatid mo sa ganong ng araw na yan? O kahit gaano pa kasama yung kapatid mo, hindi man siguro ganyan, 490 times, mga kapatid. So Colossians chapter 3 verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. So sino tayo para hindi magpatawad, mga kapatid? Pinatawad tayo ng Diyos, matuto rin tayong magpatawad, mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 14 to 15, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive you trespasses. So kung gusto nyong patawarin tayo ng Diyos, patawarin muna natin yung mga taong nagkasala sa atin. Gaano man niyang kabigat na sabi nga na kailangan ng patawad, sige lang, patawad lang. Patawad lang. Kasi sabi nga dito sa alalahanin natin na pinatawad tayo ng Diyos. Dito mga kapatid na habang nagsisearch ako, sabi dito, toxic emotions don't change your situation or the person that hurt you. As you let them take over, they do change you, hurting you far more than the other person. And it doesn't stop there. When bitterness and resentment take control, they can spill over and infect others who are not even involved. Karamihan sa nangyayari ito, mga kapatid. Dahil na-share mo yung mga disgusto mo, ay hindi na yun involved. Nadamay pa, mga kapatid. So that's why the Bible refers to bitterness as poison. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Hebrews 12:15. If we are not careful, it can hurt us and those close to us. Ask yourself, do you like being around someone who is bitter or angry? Gusto nyo ba yung kasama mo yung lagi na lang galit, lagi na lang, parang reklamo na lang reklamo? Ako, mga kapatid, ayaw ko kaya ng ganun. So, kaya nga, mga kapatid, ayaw kong kasama yung mga ganun. Kaya madalas o palagi bumabalik ako dito sa Joy Fellowship. Kasi bakit? Kasi masaya akong kasama ko kayo. Kasi wala akong nakikita sa inyong reklamador, wala akong nakikita ditong laging nagko-complain, lagi kong marinig, praise the Lord, sister. Sige lang, kapit lang, praise the Lord. Kaya lagi kong gustong pumunta dito. Pag hindi na maganda ang doon sa pinagtratrabahohan ko spiritually, mag-fly talaga ako dito sa Singapore. Kasi iba talaga ang vibes ninyo, mga kapatid. Iba yung vibes ninyo, mga kapatid. Kaya nga yung mga napupunta dito, nagpapaampun sa inyo. Pero ako hindi ako magpapaampun kasi taga rito ako sa inyo. Okay? Pag inampun nyo ako, hindi man ako estranghero. Okay? So, ito mga kapatid, pang-tatlo. Mahalaga ito na sasabihin ko. Kasi kahit mga kapatid sa Pilipinas, grabe, rampant itong ganito mga kapatid na problema. Number 3. Don't give up on submission. Amen. Hallelujah. Kinikilabutan ako. Kanina hindi man ako giniginaw. Bakit bigla akong gininaw, mga kapatid? Ephesians chapter 5 verse 21, submitting to one another in the fear of God. Titus chapter 3 verse 1 to 2. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one. To speak evil of no one. Mabigat ito, mga kapatid. Kaya tandaan natin ito, wag na wag talaga tayong magsalita laban sa kapwa natin na hindi magandang ipamamalita natin. Utos siya ng Panginoon to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. So, mahalaga itong Titus 3:1-2 na ito. Meron pang isang scripture, Hebrews chapter 13 verse 17, have confidence in your leaders. Have confidence in your leaders and submit to their authority.
because they keep watch over you as those who must give an account. Mga kapatid, yung mga leaders natin, malaki yung pananagutan nila sa Diyos. Malaki yung dinadala nilang mga suliranin. May mga problema din yan sila, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, isang leader, ilan ang hinahawakan? Mahirap yun. Ngayon na kumbaga mayroon po akong hinahawakan na doon, ramdam ko ang bigat ng mga leaders, mga kapatid. Kaya I ask you today, have confidence in them, submit to their authority, because they keep watch over your soul, mga kapatid. As those who must give an account, do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Gawin daw natin yung pagpapasakop sa kanila. Gawin natin na magkaroon tayo ng confidence sa kanila para hindi sila mabigatan, mga kapatid. Yung ginagawa nila, kahit sa akin, mga kapatid, doon, pag mga masunurin yung mga miyembro, ang sarap kaya sa pakiramdam. Ang sarap kaya sa pakiramdam. Kaya mga kapatid, uulitin ko ito, mga kapatid. Hebrews 13 verse 17. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit to you. Mga kapatid, giving up on submission is not an option. So, ano yung option din? The option is, manatili po tayong magpasakop sa lahat ng autoridad, sa amo ninyo, anumang dapat pasakupan nyo, mga asawa, pasakop kayo sa mga asawa nyong lalaki. So, mga kapatid, maraming mga dapat tayong pasakupan. Pero I'm talking to you today, kasi nadirito tayo sa Iglesia ng Diyos, pasakop kayo sa mga leaders nyo. Pasakop kayo kay pastor, pasakop. Natandaan ko yung sinabi ko kay pastor noon, na hanggang ngayon di ko makakalimutan. Dahil ganun yung confidence ko sa leadership nila Pastor Doji at Sister Nancy. Pastor, kahit patalunin mo ako sa apoy, tatalon ako. Dahil ganun po yung confidence ko sa leadership nila Pastor Doji. And I really want, sabi ko nga, hanggang ngayon gusto ko manatili sa akin yung ganun, mga kapatid. So, sabi nga, nasaan na yung notes ko? Over, chapter, pages 12 na ako. Okay? So, sabi nga, giving up on submission is not an option. So what is the option? The option is manatili po tayong magpasakop sa lahat ng autoridad. Lalong-lalo po sa ating mga leaders dito sa church. Kahit may mga hindi tayo nagugustuhan, kahit pa may mga mali tayong nakikita sa kanila, kahit pa nasasaktan nila tayo, o minsan tayo yung nakakasakit sa kanila. Hindi ba natin alam, yung iniisip lang natin yung nasasaktan nila tayo. Pero in other hand, mga kapatid, hindi natin alam, nasasaktan din natin sila. Totoo ito, mga kapatid. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago. Hindi, wag magalit. Amen. Okay? So mga kapatid, kahit pa naiinis tayo sa kanila, pasako pa rin tayo. Sabi nga doon sa care group nung nag-join ako sa Fernhill, sabi niya, we disagree, but we obey. Hindi ko makalimutan yung words na yun ng isang kapatiran. We disagree, but we obey. So obedience, mga kapatid, tandaan nyo, is better than sacrifice. Kahit pa anong sakripisyo nyo sa altar, kahit pa anong sakripisyo nyo dyan sa offering na yan, kahit pa anong sakripisyo nyong tumulong kayo sa Pilipinas, kung ang mga espiritu natin walang pagpapasakop, hindi yan mahalaga sa Diyos, mga kapatid. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah, Jesus. Wala yun sa notes ko, ha? Pag hindi ako nakayuko, wala sa notes ko. Praise the Lord. Okay? So hayaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ang mag-ayos ng lahat. Wala tayo sa posisyon na magsabi kung ano ang kailangan gawin nila, kailangan ayusin nila. Unang-una, wala pong perfectong leader. Walang perfectong tao. Wala po, mga kapatid. So sino dito ang perfecto sa inyo, mga kapatid? Taas nyo nga ang kamay nyo. Hindi ba kayo nagalit? Hindi ba kayo nainis? Wala, mga kapatid, parang yung sabi ng Panginoon doon sa babae, sa mga humuhusga doon sa babae na, sino sa inyo ang walang kasalanan, ibato nyo doon sa ano. Walang makabato kasi lahat tayo, mga kapatid, naririto tayo dahil lang sa grasya ng Diyos. At yung mga leaders natin, wala man yung mga sahod, pero ginagawa nila ang tungkulin na iniuutos sa kanila ng Diyos. So mga kapatid,
isa sa mahalagang example dito sa Bible about submission, mga kapatid, is David's submission to Saul. It is highlighted, mga kapatid, in 1 Samuel 24, where despite having the opportunity to kill Saul, he spares his life, demonstrating respect and obedience to God's authority, even when it's his enemy, mga kapatid. David, tanda natin, gained the throne without paying the price of rebellion. Kung gusto nyong matulad kayo o tayo sa mga leader natin, gusto nyo na kumbaga tayo yung mga o gusto nating ma-elevate tayo ng Diyos, huwag tayo mag-rebellion. Obey, submit, mga kapatid. Dahil tandaan natin, hindi nag-gain ni David yung trono na siya ay nag-rebelde, mga kapatid. So tularan natin si David na tayo ay magpasakop sa ating mga leaders. So sabi nga, I will share my personal testimony. Mayroon po akong prefer. Kung ano lang po yung sabi ko, kung alam kong mag-preach ako, di sana sa Pilipinas pa lang, hinanda ko na yung mga picture. Pero kahagabi po, naghanap talaga ako ng picture na marirelate dito sa don't give up, mga kapatid. So sabi nga, sa giving, mga kapatid, actually, yung sa pagbibigay, wala man akong maibibigay, mga kapatid. Lahat ng binibigay ko sa tao galing sa Diyos. Kahit na masama ang pakiramdam ko, mga kapatid, pag may pumunta sa bahay, sabi ko nga, kahit SSS, ipapaasikaso sa akin. Ano man daw yun? Totoo, mga kapatid. Yung mga bagay na pag may narinig lang sila, ay, doon ka kay Libay. Kasi, tatao yan maglakaw. Nagbikol ako. Sorry. Doon ka kay Libay kasi marunong yang maglakad ng mga ganyan. So, gagawin mo, mga kapatid, dahil napag-utosan ka. Pero may nakukuha ba ako doon? Minsan nga may nilakad akong sa SS. Walang nag-aasikaso, may mga anak. Pero pangako niya, sabi niya, pag nalakad mo yung SS mo, SS ng asawa ko, bibigyan kita. Pero hindi man yun, minsan nga, ako pa yung gumagasto sa mga pagpapaputokape. Pero minsan pag nakukuha na nila yung pera, nakakalimutan nila ako. Nakakalimutan nilang bayaran yung mga photocopy ko. Minsan nag-spend ako ng 2K, mga kapatid, kasi may mga mahihirap, mga kapatid. Pero sabi ko, bahala na si Lord sa'yo. Pero hindi po ako nag-aas, mga kapatid, na makipag-away ako. Di ba pangako mo yan? Dapat ganito. Tapos meron isa, hindi niya alam, ako naglalakad. Sabi ko, nakuha mo na yung sa SS, hindi pa. Sabi ko, nag-withdraw ka na nga. Sabi ko, paano mo alam? Hindi niya alam, ako naglalakad. Kaya nag-message sa akin yung bangko. Kasi ilagay ko daw yung telepono ko doon. Tapos, totoo, mga kapatid, sabi daw, paano mo alam? Basta alam ko, nag-withdraw ka na. Nakuha mo na. Matanggi ka pa. O totoo, mga kapatid, pag ikaw naglalakad, alam mo na makaka-withdraw yan sila. Kasi tawagan ko lang yung kontak ko, naka-withdraw na ba? Okay na po. Minsan na-notice sa akin. Kaya yung mga kuripot na pagtutulungan mo, sabi nga, sige, pag nakuha ko, bibigyan talaga kita. Pero wag na natin pag-usapan yun, mga kapatid. So, alam niyo, mga kapatid, dahil nga sa dami ng pangangailangan, so sabi ko, Lord, mabigat na sa akin itong mga lalo pagsasabayin. Mabigat. So nung December, pipiliin ko lang kung ano lang ilagay ng Diyos sa heart ko na nandito, mga kapatid. Last December, meron kaming Thanksgiving. Thanksgiving. Tapos wala man kami, mga kapatid, pangbili ng mga pagkain. So, basta sa Panginoon lang ako nagsusumbong. Hindi ko naalalang may tinawagan akong kapatiran na kahit ipag-pray, mga kapatid. Pero habang papalapit yung Thanksgiving namin, alam niyo, tumawag Sister Nancy. Tumawag po siya, pero hindi ko nasagot. Sabi ko sa asawa ko, tumawag Sister Nancy. 2 lang yan. Either may sasabihin, Sister Nancy, o may blessing. Kasi totoo po ito. Sabi ko sa asawa ko, either may sasabihin si Sister Nance o may blessing. So nag-message Sister Nance na gusto niya akong makausap. Sabi ko, Sister Nance, wala pong signal, ganito, ganoon. Kasi napakalakas ng ulan. O di, sabi, sige, ganito na lang. Nung tumawag Sister Nance, alam niyo ba yung alam niyo yung unang sabi ni Sister Nance, bye, may gawain kayo ngayong December. Sabi ko, opo. Do you need money? Wow!
Sabi ko, Lord, sorpresa yun. Siya mga kapatid, ang tanong sa'yo, do you need money? Pero hindi ko sinabi kay Sister Nance, yes, I need money. Pero sabi ko kay Sister Nance, meron po kaming gawain ngayon, may Thanksgiving kami. So, sa madaling sabi, pinadalan po ako ni Sister Nancy. Talagang grabe ang Diyos. Kasi sa tanong pa lang na yun, do you need money? Sino ba dito ang hindi kailangan ng pera? Taas ng kamay. Sasama ako sa inyo. Okay? So, lahat tayo dito kailangan ng pera, mga kapatid. So, yun na-provide po yung pangailangan namin sa children's ministry, sa Thanksgiving namin po doon sa Thanksgiving doon sa church. Tapos, isang beses, grabe mga kapatid, siguro ang needs ko is more than 10,000. Tapos na yung kay Sister Nance na yun. So ngayon, habang nakaupo ako mga kapatid, eksakto birthday ko yun, February 2. May nag-message sa akin, Sister, nasa Pilipinas ka? Sabi ko, nasaan ka? Tapos kinuha yung bank account number ko. Sabi ko, grabe. Grabe talaga si Lord. Tapos sabi niya, ang tanong ko sa kanya, Kuya, nasa ibang bansa ka po ba? Tapos sabi nung kausap ko, grabe man sister, ang magbibigay lang ba yung mga nasa ibang bansa? Ganon. O sabi sa akin yun. Sabi sa akin, ngayon, hindi ko pa po maisensen kasi parang ina-adapt pa ng sabi ko, Lord, grabe talaga ang Panginoon mga kapatid. So habang nakaupo ako, naiinip na siguro yung humingi sa akin ng bank account ko. Sabi niya, sister, bakit ganito ganon? Sa madaling sabi, binigay ko yun. Tapos naalala ko, kasi ni-remind niya ako, naalala mo nung pumunta tayo sa mission trip. Sabi ko, pag nakuha ko yung pera ko, bibigyan kita. Nawala po yun sa mind ko. Nawala yun. Tapos siya yung nag-remind sa akin, ito na nakuha ko na. Then ngayon, sinend po niya yung withdraw, yung deposit slip, 15,000. Tapos umiyak ako. Sabi ko, kuya, na tao na birthday ko pati ngayon. Oo. Kasi, pero hindi ko mga kapatid binili yun yung handa ko. Kasi gabi na yun eh. Pagka umaga, 3 na. Pero, kahit pa siguro, meron akong natanggap na February 1 o January 31, mga kapatid, hindi ko yun ibibili. Kasi never po akong naghanda sa birthday ko. Pero, ang ibang tao naghahanda sa birthday ko. My family always surprises me. Pero yung pera ko, nangihinayang ako mga kapatid. Kahit nga bibili ako ng bagong sapatos, minsan sa church, buka na yung sige lang, gamit lang ako ng gamit. Pero pagpunta ko dito, hindi pwedeng nakabuka yung Kasi baka, kung yun ang suot ko, di pag-preach ko gano'n, nakita nyo. Di binigyan nyo ako maraming sapatos. Diba? Hallelujah mga kapatid. So mga kapatid, sa bawat pangangailangan ko, kahit tanungin nyo yung mga young people, basta inimpress ako ng Diyos, pumunta ako sa bangko, dala ko ang ATM ko, masyasyak ako mga kapatid. Lagi yan mga kapatid, may pera mga kapatid sa ATM ko. Pero hindi ko alam kung sino ang nagpapadala. Kaya pagpalain ng Panginoon yung mga naguhulog sa ATM ko. Hindi man, alam nyo ba lahat ang ang bank account? O diba? Kung alam nyo lahat ang bank account ko, talagang matutuliro na ako. May ilang nakakaalam, pero mga kapatid, may tinatanong ako, hindi man yan sila magsagot ng yes or no. Kumbaga, wala lang, dead ma lang yung tanong ko. So mga kapatid, yun po yung mga blessing. Kaya kung kayo uwi, may pinapagawa ang Diyos. Huwag tayong tumingin doon sa laki ng pangangailangan. Dahil ang Diyos natin ay malaki. Kayang supplyan ang lahat nating pangangailangan. Amen? So, compassionate people mga kapatid, sa jail ministry, lahat po yan mga kapatid. So, sa forgiving, alam niyo mga kapatid, ako ninakawan ng cellphone. Ninakawan ng alkansya. Alam niyo, pwede akong magalit, pwede akong mainis, pero I still choose to forgive. Open pa rin ang bahay ko, open pa rin ang bahay namin mga kapatid, kumbaga, hindi mo alam kung sino ang may-ari. Kasi ang dami talagang pumapasok. May nakatira sa amin, 4 mga kapatid, may ampon ako doon. So, kaya manatili tayong magpatawad. So,
Sa submission, never took back about my leaders, about our leaders, sa kabila ng mga hindi natin nakikita o mga paninira sa atin. Ako mga kapatid, proven ko po ito mga kapatid. Umiiyak ako, tapos nung time na hindi ko na kaya yung trato sa akin, umalis po ako sa church, pero hindi ako pumunta sa ibang church. Hindi ako nag-infect ng mga tao na sabihin ko yung naramdaman ko, tara, dito tayo kasi sama ng leader dyan. Mga kapatid, sinarili ko yun. Nagsabi lang ako noong kila Sister Hazel, hindi ako mag-church, pakisabi kay Sister Nance, kay Pastor Doji, okay ang puso ko. To rest assure na hindi natama yung ano ko. So ang ginawa ko mga kapatid, habang umalis ako sa church, wala po akong pinagsabihan kahit isa na hindi ko na kaya ang leader na yan. Iba na yan. Nanatili po ako nagpasakop, nanatili po ako mga kapatid, at inayos ko yung source of income ko. So yun, nang okay na, pwede na akong bumangon, bumalik na mga kapatid. So sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Kaya kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Alam nga mo, nagtanim ka ng pichay, mag-aani ka ng kangkong. Grabing miracle yun ng Panginoon, di ba? Oh. Pag tinanim mo pichay anihin mo. So pag tinanim mo, lagi kang naninira sa kapwa mo, darating ang panahon, sisirain ka rin ng kapwa mo. Kaya James chapter 3 verse 18, peacemakers who sow in peace reap the fruit of righteousness. Romans 12:19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Si Lord ang magre-repay niyan mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 5, thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Bago natin tanggalin yung nakapuwing dito sa ng kaibigan natin, tanggalin muna natin kasi baka truso yung nakaharang sa mata natin. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. In Proverbs chapter 6 verse 19, a false witness that speaketh lies, in he that soweth discord among brethren, ay hate ng Panginoon mga kapatid. Basahin niyo sa Proverbs 16 mga kapatid. Sabi nga, isa sa hate ng Panginoon yung magsosow discord tayo among brethren. So sabi nga dito, kaya mag-ingat po tayo kasi this one who sows discord is the one who brings division. At dahil hate po yun ng Panginoon, may consequences po yan. Hindi natin makikita ngayon, pero sa darating na mga araw, may consequence yan. So Isaiah chapter 40 verse 31, in conclusion mga kapatid, bago ko ipakita yung picture, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall soar on wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Psalms 46 verse 1, tandaan natin, God is our refuge in strength, a very present help in time of trouble. Si Lord, mga kapatid. So brothers and sisters, whenever you face difficulty or difficult times, just remember to wait on the Lord. He will renew your strength and help you to overcome whatever obstacle you are facing. Let us not become weary in doing good works, for God will always reward us in the end. So mga kapatid, gusto ko makita nyo yung ilang picture na related na maganda na hindi po ako nag-give up. Po yung picture. Tapos na ako dyan. So bumalik po ako sa radio ministry. Siguro pakibilisan lang yung slide kasi may 5 minutes na lang mga kapatid. Yung kasama ko 3 kami, si Brother Robert po yan mga kapatid. Nung umuwi siya, sinama ko siya mga kapatid. And si Brother Robert. So yan po yung radio ministry namin, ang Tinig ng Pag-asa. Yan yung namin. Next slide. Okay na po yan. Ito po mga kapatid, isa yan sa miracle na ginawa ng Diyos doon sa isang kapatiran. Nakita nyo natabingi yung ulo niya. Na-aksidente po yan mga kapatid. Ewan ko kung anong tinanggal dyan, pero she's still alive. So tinanggalan na yan ng party dyan. Kaya tabingi tabingi po yung ulo niya kasi may tinanggal sa ulo niya, pero buhay pa rin siya. Praise God. Okay, next.
Iyan po, isa po yan sa nakatira sa amin, mga kapatid. Grabe, sabi ko, dinaranas ko, pero still I forgive, still I love, mga kapatid. So, isa yan sa nakatira sa amin. So, ngayon, he can play drum, he can play guitar, he can lead the worship, he can play the piano, mga kapatid. So, isa po yan. Yan yung mga, pinili ko lang yung mga kabataan na talagang matindi yung naging part ng buhay ko sa kanila, mga kapatid. Yan mga kapatid, yan dalawang yan. Yan mga youth namin na yan. Sige lang po, ipakita lang. Sandali po doon sa batang maliit. Ito po, grade 6 pa lang yan. So in-approach po ako ng batang yan, gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Mag-grade 6 po siya nang nagsabi sa akin. So sabi ko, kasi hindi na sila kayang pag-aralin ng magulang nila kasi ilan yun sila. Pero sabi ko, gusto mo sa Bagasbas doon sa amin? Opo. So nag-upo na siya, hindi niya kinausap yung magulang niya. So sa madaling sabi mga kapatid, pag dala niya na yung requirements para pasok doon, mag-transfer. So ngayon mga kapatid, hindi pa siya baptized nung pumunta sa amin. Hindi ko na nakita yung nakareceive siya ng Holy Ghost. Sa Mahay, nakareceive po siya ng Holy Ghost, nabaptize siya. Ngayon, ginagamit na po siya sa pulpito. Grade 6. Na nakita po yan nila Brother Robert. So, kaya lang, ang prayer niya mga kapatid, pag siya ang gagamitin, sana walang tao. Yan mga kapatid, ang prayer niya, walang dumating na mga bisita kasi kinakabahan siya. Sabi ko, ikaw na bata ka, ang prayer namin magkaroon, ikaw naman baliktad. Yan po, yan yung prayer niya mga kapatid. Sana walang tao, walang dumating na. So, pambihirang bata. Pero alam niyo mga kapatid, ang mag-motivate sa kanya na tumayo sa pulpito, pagsasabihin ng mga kapatiran, sige, papauwiin ka na ni sister sa inyo. Yun po, sabi ko, sige Fatima, kung ayaw mong mapauwi kita, sundin mo sila. Kasi may in charge na po ako na nag-a-assign. Hindi na po ako kasi too much burden na yun mga kapatid. Kaya yan, ginagamit. Isa po ito, yan ngayon, nagtuturo na lang yan siya. Ito po mga kapatid, ito yung last na tinulungan ko bago ako pumunta dito. May gawain kami noon sa gawain ng mga pastor's wives saka mga pastor. Na-find out ko siya na hindi pa siya naka-enroll, second sem na. So sa madaling sabi, hindi muna ako tumuloy doon sa gawain. Tinulungan ko, sinamahan ko sa school, hanggang sa meron pala siyang babayaran doon sa school niya, mga kapatid. So yun yung sabi ko, kailangan maging sensitive tayo sa needs. Magkaroon tayo ng genuine love, mga kapatid. Sa madaling sabi, yung pamasahe ko, kinuha ko ng card niya, yung requirements niya para maka-enroll siya. Bago ako sumakay doon sa bus, kinaumagahan mga kapatid, pabalik, wala na akong pamasahe. Kasi nagastos ko na. Pero ngayon ginagamit na rin siya ng Diyos. So ngayon, nung pauwi na ako, sabi ko, Lord, wala po ako ng pera, kulang na. Pero wala akong sinabihan kahit isa. Yung MC noon mga kapatid na nag-preach na, pag wala daw tayong pera, sabihin natin, money, money, come unto me, so rich and pray. Opo yun, totoo ito. Sister Belinda, natandaan ko yun. Di ginawa ko mga kapatid, pagkakain namin, pumunta din ako sa solo kasi wala akong pera eh. Sabi ko din daw, Lord, money, money, come unto me, so rich and pray. Ginawa ko yun mga kapatid, hindi po ako nagbibiro. Pag alis ko sa lugar na yun, nagpaalam ako doon sa isang asawa ng pastor. Sabi ko, mauwi na po kami. Pero wala akong pinagsabihan. Kulang ng pamasahe ko. Alam niyo mga kapatid, kinamayan ako. Aba, may papel. Mga kapatid, 1,000. So, kaya wag tayong maghinahod sa pagtulong mga kapatid. Kasi kung ako mga kapatid walang pananampalataya, pupunta ba ako doon sa gawain na yon? Maglakad ako ng ilang bayan, Lucena, papunta ng Bicol, malayo mga kapatid. So, kung may pinagdadaanan man tayo mga kapatid ngayon, sabi nga, pakiano mo nga yung ibang slide, brother. Sorry late na ako siguro, mga ilang minutes. So, nung bumalik po ako sa parang okay na ako, yun. May mga nababaptize na uli. Ayan, ito po yung bago ako umalis, muntik na ako mawala maiwanan ng bus kasi binisita ko pa po itong yung nakakulong na yan mga kapatid. Umiyak po talaga ako sa jail. Sabi ko takpan yung mukha kasi hindi po namin pwedeng ipakita yung mga mukha.
So, umiiyak ako. Yung kapatiran na yan, yung people po yan, matagal na yung nabaptize pero hindi siya nagpatuloy. So, ngayon, nagbilin siya doon sa kapatid niya, pakisabi kay Sister Levi na nagbabasa na ako dito ng Biblia. Yun po yung assurance na sinabi niya sa akin. So hintay siya ng hintay, ay papunta na po ako dito, kaya dinaanan ko siya. Kipaglibing pa ako sa araw na yon. So ngayon, nung umiiyak ako sa awa, kasi kumbaga siksikan sila doon, hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, huwag ka na pong umiyak, sister. Paglabas ko dito, pangako ko, magpapatuloy po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Tsaka yung isa po na yan, nabaptize yan doon sa isang kulungan. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Nakalaya ka na, bumalik ka pa dito. So, sinabihan ko po yan, yung bata na yan. Pala, hindi lang siya naka-attend ng hearing. So, kaya bumalik siya for 3 months yata. Kaya sabi ko, yan, magpalakasan kayo dyan sa loob. Kaya nag-usap sila, paglabas natin, sama na tayo sa church. Okay? So, sige po. Ito yung huling na-baptize doon sa lumang jail. So, yan. Ganyan po, harap-harapan po talaga yung mga yan. Hindi ko na pinakita yung iba kasi kita ang mga muka. Nilulublob ko po yan sila dyan sa drum. Minsan matataba, nahihirap po akong hanguin sila. Totoo ito mga kapatid. Okay? So sige po. Ngayon po, dahil bago na ko yung kulungan, bago na yung kontak ko. Ito po si Ma'am Pitts, siya po yung kontak ko sa loob ng jail na bago. So binigay po nila sa aking schedule ngayon every Thursday. 9:30 to 11:30 ba yun? So, ito po yung bahay Pag-asa. Diyan naman po nakakulong yung mga pasaway na bata. Sabi nga, meron diyang bata na nagkatay ng bata man. Opo, kaya, so, mayroong nag-discourage sa akin. Yan po yung bagong jail na pupuntahan ko. Dait District Jail Annex, saka Labo District Jail. So, yan po yung jail ministry. Ito naman po, mga walang asawa ito. Ngayon, nang binigyan ako ni Lord ng sasabihin, so, nag-pop in po ito na ipakita ko sa inyo. Sige lang po, lahat pong makikita nyo mga wala yang asawa, mga balo, widow ministry. Sige lang po, mayroon pa po ba? Wala na yata. So mga kapatid, ayan, may binabible studyhan ko po yan, wala yan sila mga asawa, yan, mga balo po yan mga kapatid. Kaya kaparty po yan ng ministry, yan yung asawa ko. Minsan pag tag-ulan, kinakarga niya po yan mga kapatid. Yan ang asawa ko, nakita niya na asawa ko ha. Ako po yan, palitan kami ng pag-akay habang di pa nag-i-start ang service. Sige po, meron pa ba? Ayan. Picture pag may time. So, yung mga kapatid, ito po yung, kumbaga, napakain nung Thanksgiving. Tsaka yung isang grupo na nakita nyo kanina. Yan po yung church namin. Sige po, okay lang at tapos na. Ito po yung isa na yan, nakalaya na po yan sa kulungan. So, ngayon, nagtitinda-tinda po siya at nag-open na rin po siya ng Bible study sa bahay nila. At yung mga anak niya, nakasama na rin sa amin. Nakakulong po yan siya dati. Kaso sa kasamang palad, yung asawa niya namatay na po. Okay, yan po yung kutsikel na binigay nyo sa amin. Sa siksikan po yan, may nakakabit pa. So, pag-pray nyo kami na magkaroon kami ng ban mga kapatid. Para, yan po. Yan naman po, dahil hindi kami kasya sa kutsikel, nanghihiram na po kami ngayon ng sa government. Ayan, siriksikan po yan, kalong-kalong po yan mga kapatid. Kaya, meron po, ayan, tiles pala yan na nakikita nyo. Yung sunod pong may project po kami ngayon, lalo ng mga youth. Ako po naglagay, bago ako umalis, naglagay po ako ng tinda sa loob ng ref. May ref na maliit magbigay sa amin. Honesty store po yan. Wala yung bantay. Andyan yung pera. At andyan lang po yan. Opo, basta kukuha ka, magbayad ka. So, kung hindi ka magbayad, problema mo yun. So, pero po, yung kita po nila yan ng mga youth, is idadagdag po kasi may project po kami ngayon na i-tiles mo yung kinauupuan mo. Halimbawa, nakaupo ka at hindi, alam mong hindi tiles yung mo, ay kung pagala-gala ka, marami kang ibibigay na tiles. Diba? Pero mga kapatid, kung ikaw yung tahimik na tao, nakaupo lang, di ba kailang tiles lang yon. Pero pag maligalig ka, pumunta ka doon, babayaran mo din yung tiles na yon. Yan po yung project namin ngayon. Kasi hindi naman namin kayang bumili. Nag-come up po kami, yung mga youth na yung niyan, ayan ganyan yung tiles na bibilhin namin. So mga kapatid, tayo mga kapatid.
Hallelujah. Kung may mga pinagdadaanan man tayo ngayon, let's come boldly to the throne of grace. God is sitting on the throne waiting for us. Let us humble ourselves. Sabi nga sa 1 Peter 5, God resists the proud and gives grace to the humble. So 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name humble themselves, sabi nga, so mga kapatid, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So mga kapatid, sa oras na ito, ano man pinagdadaanan natin ng mga pagsubok, problema, o yung mga may mga attitude tayo na hindi natin maisuko-suko sa Diyos, isuko po natin sa Panginoon ang lahat. Hihingi tayo sa Diyos ngayon ng kapatawaran. Sabi nga, let's ask God to reveal any bitterness and emotional wounds that may be hiding so healing can come. May mga dapat tayong ipagamot sa Diyos ngayon. Let's ask God to help us guard ourselves from speaking slanderous words against others. Let's ask God to remind us to pray for those who have despitefully used us and help us look to the future with hope, seeing that God can work all things to our good. Manalangin tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hingi natin mga kapatid sa Panginoon ang pagsuko sa Kanya.